Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for air sign, Gemini, Libra, Aquarius, take only what resonates. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, pahitan lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng mga likes at comments ninyo. Kahit po heart-heart lang, malaking bagay yun sa akin. Kahit po tuldok lang. So, sana wag niyo ako tipirin sa comment, guys. Sobrang nagpapakita ng suporta at saka pagmamahal. At nagaganahan ako mag-reading pag may ganyan. Madam, space P as in princess, space pa sa dulo para ma-search mo ang aming Facebook page. Yan, sana i-follow mo rin ako doon. Let's start. What do we have here for the sign of air sign, Gemini, Libra, Aquarius? The Fool, Seven of Swords, Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, air sign. Kunin na natin yung energy ng person na nakakonect mo. Nakakaamoy ako ng rugby. Ano ba to? Ano ba yung mga malalapit doon? Kasi hindi ako masyadong familiar sa mga, sa mga ganyan na amoy ng hardware. Pero, it's like rugby, pintura, or barnis. Ano ba yung pantanggal ng pintura? Tint. Ano? Kerosene. Ayan. Basta yung mga ganun, yung mga nabibili sa hardware, nakakamoy ako ng ganun. This could be reading. Pwede nagpipintura kayo or may mga pintura dyan sa bahay ninyo na I don't know, parang mga fresh pa. Ganun. Kung hindi, okay lang. Kung hindi, kung wala, okay lang. Kunin mo lang yung mag-resonate. Person na connect mo, Justice card, Queen of Wands, Eight of Pentacles, air sign. Pag sinasabi kong ikaw, pero alam mo na person may tinutukoy ko, pwedeng ganun ha. Kasi pwede naman mabago-bago ang energy. The Fool. So, I can see you na pwedeng you are someone na hindi natatakot. Alam mo yun, parang hindi ka takot eh. Kung ano man yung maging journey ng buhay mo, hindi ka takot. With the Seven of Swords, if you feel like kailangan mong i-end yung isang bagay, i-end mo yung isang bagay kasi feeling mo, kaya mo naman. Kung mag-end man to, mawala man to, okay lang, kaya mo naman. You are the Seven of Swords. You can handle everything. Parang you have a lot of swords in your hand. Kumbaga, kung mawawala man yung isang bagay, parang okay lang kasi kaya siya magpakaista ka sa isang bagay or sa isang relasyon, sa isang sitwasyon na alam mo you're no longer happy. You are working on yourself. You are someone na like a phoenix, di ba? You are ready to do this transformation, hindi para sa kanila, hindi para sa ibang tao. Ginagawa mo yung transformation na yun para sa sarili mo. Kasi deserve mo ng happiness. And that's what I can see here. There could be an ending na nangyayari. Queen of Wands is here. Itong person na to could be someone na either siya yung nag-a-advise or nagbibigay ng advice or siya itong binibigyan mo ng advice. Maybe regarding work, career, money, finances, etc. The Justice card, I don't know, you could be married to this person or may marriage na involved sa inyo. Yeah, you are always there to support this person. Lalo na financially or lalo na sa mga desisyon niya regarding money. Emotions ninyo sa isa't isa. Pag di ka nakaka-relate, huwag mong pilitin. Ibig sabihin hindi para sa ang reading. Inuulit-ulit ko yun guys kasi you know this is general eh. Hindi naman to personal. Kung gusto mo magpa-personal, meron akong personal na video call. Available sa akin yan. Kung gusto mo mag-video call tayo, pwede. Ako mag-a-adjust sa time mo. The Eight of Swords, the Nine of Swords, the Moon, and the Chariot. Oh, puro major arcana except for the Nine of Swords. Hindi. Yeah. The Hermit is here. And nagpapakita rin sa atin itong Temperance, the World. So, nakikita natin ito as your emotions towards your person. You feel stuck, you feel unhappy, and daming stress, anxiety, depression na nangyari sa'yo because of this person.
Pero the Chariot, gusto mo nang alisan yun, layuan yun. Kasi with the Moon, pwedeng na-realize mo or there's some kind of secret na pwedeng na open or nakita mo or kumbaga marami ka nang nakita na hindi totoo sa person na to na na-realize mo na I should focus on myself, I should focus sa kumbaga hindi ako pwedeng maging forever tanga. That is your energy. And kung ano man yung mga ah, dahilan kung bakit nagkakaroon ng ending ngayon, it is because pwedeng na-realize mo yung mga bagay na ginawa sa'yo and parang hindi ka na dapat magstay sa ganun. And you do have your the Hermit, Virgo energy. You are in a hermit mode. Ang nakikita ko ngayon is literal the hermit crabs. Yung hermit crabs kasi is that malambot naman talaga yun eh. Without the shell. So, kailangan niya ng shell niya. And, the energy here is that you are using some kind of shell ngayon. No, you are in a hermit mode. May shell ka ngayon sa sarili mo. Nilalagyan mo ng boundaries, lahat ng bagay, lahat ng tao. And you are protecting yourself. Hindi ka para, magpasakit or maniwala sa kung ano masasabihin sa'yo ng mga tao. Kasi alam mo, ikaw lang din yung masasaktan, ikaw lang din yung mahihirapan. Naging patient enough ka. Bago mangyari yung ending, nakikita natin na hinabaan mo rin naman yung pasensya mo. And the world, naging open ka, naging giver ka. But sometimes being a giver, you don't ask something for in return. Pero maganda rin kasi yung may natatanggap ka, may nare-receive ka, hindi laging ikaw yung bigay ng bigay. Maybe for now, nakikita mo na parang oo nga, hindi naman pwedeng lagi ang ako yung bigay ng bigay. I have to get out of this situation kasi hindi ito healthy para sa akin. So, some of you ganun. Nakita mo yung pagka wala akong masabi na word na maganda. Tinatry kong pagandahin. But there's this, sorry for the word, but it's like a bullshit kind of connection or relationship na nakita mo na parang itong connection or itong relasyon nito is parang bullshit lang, parang hindi siya okay, hindi ako para stay sa ganitong relationship or sa connection na ito. So that's your energy. Pwedeng nagkaroon ng napalitan ng galit or what emotions niya for you. The High Priestess, Two of Swords, the Five of Pentacles. Nakita naman niya kung gaano ka naging kawalan para sa taong ko. For you na a lot of pain ang nangyayari. Both of your side is having some kind of pain, nasasaktan. The Five of Pentacles, I feel like itong person na to, feeling niya hindi na siya welcome. Or you do have other priorities and hindi na siya. The Two of Swords is here. So, I feel like itong person na to, nagkakaroon siya ngayon ng some kind of decision regarding sa kanyang work, career, finances. And the Ace of Swords, this person is thinking of you, thinking of this new beginning regarding sa iyo or sa kanya din mismo. No? Sobrang nasasaktan din siya ngayon sa nangyayari kasi nga pwedeng wala siyang magawa. It's like parang sarado ang isip, ang puso mo ngayon regarding sa kung ano man yung mga sasabihin niya, explain niya or what. Medyo parang alam mo kasi ang tao, once na magising sa maling connection or relasyon, talagang gising yan eh. 'Di ba? So, what will happen in the near future for the both of you? Okay, may lumipad na isang card. The Five of Cups, the King of Swords, and the Four of Cups. Okay. Three of Swords is at the bottom of the deck. Temperance. King of Pentacles, Queen of Cups, and then Six of Swords. Wait lang guys.
Okay. So, nakikita ko dito, I can see sadness, kalungkutan, broken heart, Three of Swords. Pero, it is because mas nagfo-focus sa new beginning. And the Five of Cups, nakikita natin, total sadness. Well, I cannot say kung sino yon. Pero nakikita natin, with the King of Swords, kailangan mong maging professional dito sa connection na to. Like with the Four of Cups, nakikita tayo ng relationship or love na parang ibibigay ko tong love na to. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung tatanggapin mo pa. Okay. So, all in all, kung ikaw man yun or siya man yun, kasi hindi ko talaga masabi kung sino sa inyo. But, someone here will try to ibigay si love, ipakita yung love, or i-work out yung relationship, yung connection. Parang willing to wait kind of energy. Pero yung advice for you is to move on eh. Yeah, parang wala ka nang mapapala dito sa connection na to. Masasaktan at masasaktan ka lang din. Focus on your new beginnings. Wala ka na magagawa talaga. Sa mga nangyari na. And then you have to focus on the future and not the past. The Hermit is here, Virgo energy, Four of Wands. So, I can see stability pagdating sa home. Diba? Mas okay pa na, kumbaga, kung nagkaroon ng ending sa inyo na wala ito person na to, focus on your own shell. Focus on your own home. Tsaka masyado na masikip yung shell mo to accept or to be with this person na pwedeng hindi rin naman naging maganda ang dulot sa'yo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.